Tayo po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon at ating punting pinagdiriwang din po ngayon ang pambansang linggo ng mga manlalayag at migranteng Pilipino. Alam nyo, laging tumatawag ang Diyos sa atin. Malimit niya tayong tawagin. Tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang yung trabaho ang tumatawag sa inyo, kundi ang ating Panginoong Diyos ang tumatawag sa atin para tayo ay gumawa. At sasabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos, sige, kumilos ka, magtrabaho ka, at bibigyan kita ng karampatang upa. Merong kasunduan tayo sa ating Panginoon Diyos. Ano kasunduan natin sa ating Panginoon Diyos? Ikaw ay gumawa ng tama. Kung ano yung ibinibigay ko sa iyo, gawin mo lamang. Ang Diyos ay tapat sa kasunduan. Tapat siya sa ating kasunduan. Hindi na labis, hindi magkukulang yan. Tapat lamang po siya sa ating kasunduan. Kung ano yung ibinigay sa iyo, sapat na iyon. Yung mga suliranin sa ating buhay, bakit dumarating sa iyan? Ito ay isang pagmumulat para sa atin. Iminumulat lamang sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ano ba ang iyong ginagawa bilang isang tapat na Kristiyano. Kung ikay binigyan niya ng suliranin o problema, bakit mabigat ang aking problema ito? Tingnan mo mabuti. Ano ba ang nagawa mo? Tapat ang Diyos para sa atin. Kaya nga, kung ano yung hilingin mo at kung nararapat na maibigay sa iyo, matakamit mo ito. At kung hindi mo ito nararapat sa iyo, dagdagan mo pa ang iyong pagtatrabaho. Dagdagan mo pa ang iyong pagsumikap. Dagdagan mo pa ang iyong pagdarasal. At habaan mo ang iyong pasensya. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang kasunduan. Hindi niya ibibigay ito kung hindi ito nararapat sa iyo. Hindi kanya bibigyan ng suliranin kung hindi mo ito kayang gampanan. Ikalawa, ang Diyos ay malayang magbahagi ng kanyang kaloob. Malaya ang Diyos na magbigay ng kanyang biyaya. Kung ano ang iyong ginagawa dito sa ibabaw ng lupa, ibibigay ng Diyos ang nararapat para sa iyo. Tama lamang. Sapat na yun. Kaya nga, kung ang Diyos ay tapat sa kanyang kasunduan, malaya siya. Malaya siyang magbahagi ng kanyang kaloob o ng biyaya sa bawat isa. Hindi mo na kinakailangan pang tanungin ang Diyos, bakit mas malaki ang ibinigay mo sa kanila? O bakit pantay lamang ang binigay mo sa kanila? Gayong ako ay mahabang oras na nagtrabaho dito sa iyong bukirin. So, ang Diyos nga, pantay, tapat lamang siya. Malaya siya kung anong dapat ibigay sa ating biyaya. At ang kanyang pagbibigay ng biyaya o ng kaloob ay inaayon sa iyong binubuhay, pagkabuhay, pagkilos, pag-iral. At ganyan po naman po, ang Diyos pantay-pantay. Pantay lamang siya kung tumingin sa atin. Walang mataas, walang mababa. Ang Diyos ay tapat sa kasunduan. Ang Diyos ay malaya na magbahagi ng kanyang kaloob o biyaya. At ang Diyos ay pantay kung tumuring sa kanyang mga nilikha.